Iiyakan na naman ang mga DDS nito kasi ho umasa ho ang mga DDS mga kababayan, eh. Nung sinabi po 'no, na kumbaga parang uulitin o may retrial or whatever doon sa kaso ni De Lima, nagsigawan na po ang mga DDS. "Ano De Lima, balik kulungan ka na naman, oblo ka na naman." 'Di ba? Napakinggan niyo 'yun, narinig niyo 'yun, Elpidio Domingo? Oh, hiyawan yung mga DDS, masaya. "Naku De Lima, babalik ka na naman sa oblo." Oh, gano'n daw. Ang problema ho sa kanila, ang naoblo yung dating pangulo. Oh, nagsaya sila nun ng hindi naiintindihan po mga bossing. Eh, ang sabi lang naman hindi na puwedeng ibalik yang si De Lima sa loob ng kulungan. Kumbaga, kailangan lang ng isang tatak na siguraduhin na talagang absuelto na si De Lima. Yun lang naman po mga bossing, eh. Lalo pa silang naiinis dito kay Congresswoman Leila De Lima mga bossing. Bakit po? Eh, parte ng prosecution panel na ngayon, eh. Hmm. Yung isang natalo, si Bungalon mga bossing, magaling din ho yun, 'no? Hindi po natin matatawaran ang talino at galing nung dating kongresista. Pero isa po sa pumalit mga kababayan, ito pong si Senador Leila De Lima. Magaling din po ito, mas magaling po mga bossing. Isama mo pa si Chel Jokno, oh, isama mo pa si Luis Tro, si Joel Chua. Oh, kaya ho ako, pakiramdam ko, kaya po ayaw ituloy o ayaw matuloy yung impeachment dahil po dito sa mga ito, 'no? Bukod sa naglalaki yan, nagdadamihang ebidensya ho mga kababayan, eh ang prosecution panel ay mukhang hindi nila kakayanin. Kahit 16 pa yung kanilang mga abogado, eh mukhang Luis Tro lang ang katapat nun plus ebidensya. Di po ba? O eto, ano po ba ang iiyak ng mga DDS? Pag-absuelto kay De Lima sa drug case, pinagtibay ng Muntinlupa RTC. Aray ko, wala nang habol, no? Bumaliktad ang mundo. Na dati ho, mga kababayan, ito ang pinagtatawanan nila. Ngayon, ayun ang tatay na nila. At yung best friend pa ng tatay nila. Parehas nasa oblo. No? Yung tinatawag po nating dos oblos. Oh, parehas nasa oblo. Yung isa ang kaso, rape. Yung isa ang kaso naman, EJK naman. Si Kibuloy, kahit ano gawin nyo dyan, no? Yung meron daw binayaran, may binayaran daw si Senadora Risa Ontiveros para tumestigo lang laban kay Kibuloy. Naku po, walang maniniwala doon. Ang tingin ko nga doon mga kababayan, sabihin mo na mapalaya si Kibuloy, bigla pong lilitaw ang Estados Unidos. Sasabi, papalayain nyo yan dyan sa Pilipinas? O sige, it's time na namin. Dalhin nyo na dito yan. No, kukunin na namin si Kibuloy dahil wanted sa FBI si Kibuloy. Ang bilis pong bumaliktad ng sitwasyon. Dati po pinagtatawanan nila to. Ngayon po, yung nagtatawa, sila na po ang nasa loob mga kababayan. The extended discussion under this revised decision does not deviate nor change the elementary basis for the acquittal. Wherefore, accused Leila De Lima are hereby acquitted of the crime charged on the ground of reasonable doubt sa verdict ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204. Ayan po, nakita nyo? Not guilty. Pero ang gagawin ng mga DDS dyan, mga kababayan, kung ano po yung mga sinasabi nila kay De Lima, tuloy-tuloy lang po yung mga yan. No? Tuloy-tuloy pa din po yung mga yan. Yung sasabihin, nako, reyna ka ng droga. Itutuloy pa din ho niyang mga yan, mga bossing. Wala hong pinapakinggan yan. Di ba? Hindi ho kagaya natin, mga kababayan. Ayan, una,
Naku, ganun pala si De Lima. Bumabatikos tayo. Pero nung nalaman natin ang katotohanan at nalaman natin na eto ngayon, not guilty, ihinto na siyempre tayo. Irerespeto ho natin, mga kababayan, yung ano po, yung pinakahatol sa kanya ng korte. Di po ba? Eh sila wala. Dahil sa sama ng loob, dahil yung dalawa, ano sabi? Yung dalawa, life sentence pa silang dalawa. Yung kay Digong hindi naman life sentence eh. Kaya lang, real talk lang ho mukhang aabutan na si dating Pangulong Duterte doon, mga kababayan. Sa totoo lang ho, tao tiyent na yung tao. Tapos ang sabi aabot ng 8 hanggang 10. Aabot ng 8 hanggang 10 yung trial. Tapos ano pa ho, mga kababayan? Kapag ka guilty, panibagong extension na naman doon. Hihiling sila na i-revisa ulit. Pag guilty talaga, ayun, habang buhay na yun. Kung acquittal naman ho, 8 hanggang 10 taon, naku, napakatagal ho nun, mga bossing. Ilang taon na ang dating Pangulo, 90 na. Ngayon po, sa nakikita natin, tagilid na nga pong maglakad, nakaganon na di ba? Nakatagilid na po. Doon, habang inaakay-akay nila, habang pinipilit nila na sumampa sa entablado at magsalita ng mga kasinungalingan kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi na kaya Boss, pag masamang tao, matagal mamatay. Sabi ni Mardi. Sabi ni Pisyang TV, sana pahirapan si Duterte dahil sa mga ginawa ng killer. Tapos sasabihin nila, 50% ng mamamayang Pilipino ang ayaw na matuloy yung impeachment. 50% majority ng mamamayang Pilipino ayaw dalhin si Duterte sa ICC. Eto ho, kung makikita nyo yung mga nagko-komento, kung makikita nyo po yung sigaw ng taong bayan, diba? Ituloy ang impeachment. Ewan ko ba dito sa mga senador natin, bakit ganun na biruin mo, napakasimpleng forthwith, hindi nila masunod-sunod. Yung mga wala dun sa konstitusyon, yun pa, yung mga pinaggagawa ho nila. Sabi ni Paul Steven, yes, dapat kunin na ng US si Kibuloy. Ginagapang na ng mga abogado niya ang mga witnesses at posibleng pati ang mga complainant, baka magising na lang tayo kinabukasan na bumaliktad na lahat sila. Hindi naman ho mangyayari yun. Kasi ho, mga kababayan, doon po sa Estados Unidos, yung mga kasapakat ni Kibuloy, ayun, nahahatulan na po. No? Pero yung iba doon, nakipagtulungan na po, nakipag-cooperate na po sa otoridad ng Estados Unidos. Kaya ang laglag na laglag ho doon, mga kababayan, pagdating doon, si Buloyski. Si Buloyski. Kaya naniniwala ho ako, dadalim pa yan si Buloyski sa ibang bansa ho. Ulitin ko ho absuelto na, pinagtibay na. Baka yung mga bastos dyan ay pagpapatuloy pa din nila, reyna ng droga. Igalang po natin kung ano po ang desisyon ng korte. Yan po ay mga nag-aral, eksperto po, no? Sa pag-usig, eksperto po sa paglilitis, at ang napatunayan nila ay not guilty si Congresswoman De Lima.